Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hello. Magandang babae sa lahat ng mga nanonood. Siyempre, babae ang binabati ko because every Wednesday, ito po yung ating Women Empowerment. Siyempre, dito pa rin kayo sa Family Matters. Good morning mga kaagapay. Ito po ang Family Matters at siyempre nakatutok ka pa rin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay isang AM station at nandito pa rin kami kasati ng mga broadcasters ng Pilipinas. Napapakinggan kami sa live streaming ng FEBC.ph at sa YouTube channel at also sa Facebook Live. So, huwag kalimutang mag-comment, makipagbalitaktakan sa amin, magpadala ng inyong mga suggestions or kuro-kuro or anything about the topic na makakatulong sa ating discussion ngayon. Ako po inyong Wednesday, Avelyn Garcia. At syempre, lagi naman natin kasama, no? Either first or second or basta any of the Wednesdays. Yung isang napakagandang co-host ko dito, walang iba kundi si doktora na attorney pa, si Dr. Kate Bustamante. Good morning. Hi, good morning. Magandang babae ulit sa'yo, Sister Avelyn. And of course, sa ating mga kaagapay dito po sa DZAS Family Matters. Wednesday na naman, Women Empowerment na naman. And this time, we have a very good episode. No, relate ako sa episode natin ngayon. It's a very helpful, maraming insights tayong makukuha dito. So, stay tuned po. Makinig lang po kayo sa amin sa Family Matters. Back to you, sis. Yes. Oo. Siyempre, ako pa rin ang inyong lingkod, Avelyn Garcia. Bago tayo dumako sa isang topic na talagang relate ang lahat. At kasama na si Doc Kate dito sa ating pag-uusapan. Siguro mas magandang basahin muna natin ang salita ng Diyos. Ito po ay nagmumula sa Psalm chapter 90 verse 12. Uunahan na kita, Doc Kate, sa akin ng English version kasi medyo matindi ang Tagalog version. Talagang swak sa puso. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ano naman yan sa Filipino version, Doc? Sa Tagalog naman, no? Sa mga awit, 90, 12, magandang balita, Biblia. Dahil itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Wow, ang ganda. Totoong-totoo. Maikli lang talaga ang ating kahit masabihin mo pa siguro, Kate, na mabubuhay ka ng 100 years old or kahit mabuhay ka pa ng ganun kahaba, pero sa totoo lang, parang ang bilis, napaka-iksi ng oras, Kaya kailangan natin i-number yung ating days. Di ba, pagka meron tayong mga kaibigan na matagal natin hindi nakita, may mga anak yan. Pag nakita mo, naku, yan na ba si Junior? Napakalaki na. Diba? Lahat tayo nagsasabi, ang bilis naman ng panahon, parang baby pa lang yung nahuli tayo magkita. Ngayon, 13 years old na. O binata na, dalawa na. Napakabilis talaga ng panahon. Yes. Totoo yan. Ako si Arwel nga di ba? Ilang araw ko lang hindi nakita. Ang ganda-ganda na, lusog-lusog na Diba? Diba? So talagang minsan yung paglipas ng panahon, di ba, kalang-kala mo, ang bilis, pero ang dami na nangyayari sa buhay ng isang tao, yes. di ba? Napakarami na pala. Oo. At Kate, alam mo ngayon, ang ganda ng pag-uusapan natin,
it's actually, is time more valuable than money? Marami sa atin parang sinasabi na, ha? Mas valuable naman yung pera kaysa sa time. If halimbawa bibigyan ka ng pagkakataon, anong pipiliin mo? Meron kaming game niyan dito ni Isaiah. Ang game namin is Would You Rather. Yung Would You Okay. Rather na game, no? Would you rather Okay. have eyes or nose? Oh. Would you rather have ears or Oo neck? nga. Would you rather have head or yung mga Napakahirap ganun? naman ng mga desisyon na yun para kay Isaiah. Pero, totoo yun di ba? Sometimes naman, di ba, parang tatanungin ka, would you rather have time or Or money? money. Di ba? O kaya, And ikaw, oo. anong gusto mo? Would you rather have time or money? I would rather have time. Time ako. Oo. I can make Oo, money with my time. correct. But you cannot make time with your money. Yes. Di ba? Totoo yun, di ba? Oo. Kaya nga, our Precious. time is valuable. Your time is valuable. Kasi yung paghawak natin ng ating oras, mahalaga yun eh. No? Mm-mm. Kasi sabi mo nga kanina, di ba, it enables you to get things you need to do and still find time to do what you want. Parang yun nga, sabi mo, Ganda. I can make more money with my time, but I Yeah. cannot make time with my money. Exactly. Diba? Totoo yun. Mm-mm. Para yung ang time, 'di ba sabi nga nila, time is like alam mo yung rushing river. Yung pag dumaan na Oo. yan sa'yo, wala na, that's it. Hindi mo na yan mababalik, hindi na pwedeng mag-upstream yan, downstream na yan, goodbye na yan. Time is equivalent to opportunity lost, 'di ba? Yes. So, Oo. goodbye na talaga, hindi na mababalik. Kaya let's make the most of our time. Kaya nga relate na relate ako Yes. dito sa ating topic ngayon. Ako rin. Alam mo, alam niyo mga kaagapay, yung oras is one of the most limited resources, no? Yes. Parang, kasi sukat siya, Kate, di ba? Sa isang araw, 24 oras ka lang di ba? Oo. Oo, talagang parang iniisip mo, oo nga, hindi ito yung isang bagay na, di ba, maraming bagay na pwede kang gumawa ng mas marami, pwede kang bumili ng mas marami, pwede mong ulit-ulitin, di ba? Pero ang problema, ito yung klase ng commodity na hindi mo kayang gawin sa oras. Oo. Mo, Yeah. 'di ba? Oo. Parang walang nag-iintay sa, 'di ba? Meron nga isang quote na sinabing, time waits for no one. Oh, yes, So, definitely. oo. So, nabanggit mo kanina, pagka lumipas na, wala That's na. it. Kaya, Goodbye. that's Alam it. mo, Goodbye. siguro ang pinaka sa pinaka nakaka-experience ngayon how valuable time is, yung mga taong nabigyan ng taning ang buhay. Ay, oo. O kaya yung mga taong na-ICU na naisip nila, naku, mamamatay na ba ako? Alam mo, these are, marirealize mo, yung time ko, paano ko ba dadagdagan ng oras ko? Lalo na, di ba nga, there is this very, very prominent, very, very rich person. I think it was, hindi ko alam kung si Bill Gates o si Steve Jobs na who said na, walang magawa ang pera ko. Hindi ko mabili ang panahon ko para madagdagan ang life ko, ang time ko sa earth. Wala, kahit na gaano sila kayayaman. Goodbye sa money if time runs out. Yes, si Queen Elizabeth nga, nabanggit niya rin yan, na parang ibibigay niya parte ng kingdom, bigyan lang ng mas mahabang panahon, di ba? Pero wala once na sinabing time is up ka na talaga wala na talaga. At pagka lumipas na yung oras na yun, wala ka na talagang magagawa. And that's the reason why we need to be intentional. We need to be, di ba, yung paggamit ng oras natin, kailangan matuto tayong hawakan ito ng tama. Yes, Diba? time management, di ba? Managing your time. Correct. Pero ang nakakalungkot yan, Kate, marami tayo mga time wasters. Oo. Ako siguro masasabi ko may mga panahon din na na-waste din ako, di ba? Mamaya makikita natin kung saan ako medyo pumapasok kung paano ko na-waste yung time ko din. Meron din So mamaya pag-uusapan natin yan. Pero siguro hamon natin sa mga nanunood sa atin ngayon, paano ba natin pahahalagahan ang oras? Or is time more valuable than money?
Kasi Mhm. napaka-interesting na subject ito, yung mga kaagapay. Minsan akala natin, ang galing-galing natin pagdating sa time, no? Meron pa nga gumagawa ng tinatawag na atomic clocks. Alam mo yon, para i-measure daw ang time to the nanosecond. Alam mo Yeah. yun? Oo, Mm. marami rin nagmamanufacture ng mga wristwatch or wall Oo. clock, no? Na para malaman yung oras. Yes. Actually, may mga nag-compile pa nga ng maraming trends porter na mga tinatawag na 20 most expensive watches in the world. Alam mo ba yun? Wow. Mukhang Oo, wala yung ako di isa doon. may sinabi sa the 20th most expensive wristwatch daw in the world ay nagkakahalaga ng 1.5 million US dollars. Or Wow. approximately ilang million yan? Ako, times 60 mo na lang. Oo, di ba? Ilang million yan? More than 75 million pesos, di ba? Mhm. 20th most expensive pa lang 20th yan. na siya. Kita? Dulo siya. Oo. Oo, hindi yan yung pinaka. Oo. Pero ibang klase. The most expensive, 20th most expensive pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung number one. Pero kahit na siguro meron kang 55 million US dollars, Dollars. dollars worth ng relo, wala pa It will not gagawin extend your life. No, you can't. Will Di ba? not. Kahit gaano siya. At saka Oo. hindi. Di ba yung nga sabi nila, 55 million US dollars man yung watch mo na yon. It Oo. gives the same time as that 500 peso watch. Correct. Ano ba? Kahit 100 mo. Oo, kahit 100 pesos lang nga siya eh. Yung pa rin yung oras niya, kung alas 10 doon, alas 10 din dito sa relo ko. Exactly. At kailanman hindi natin mabibili yung oras. Hindi natin Oo. mabibili. No? Oo. Madalas natin naririnig yung kasabihan na time is gold. Mm-mm. But gold cannot be time. But gold cannot buy time. Time is gold, but gold cannot buy time. Hindi niya kayang bilhin yung oras Oo. Di ba? Totoo May yun. mga pagkakataon na parang ang bilis-bilis ng oras. Minsan naman pakiramdam natin ang bagal-bagal Ang ng bagal-bagal. Pag may oras. hinihintay ka, di ba? Ang bagal. Oo. Pag may ginagawa ka isang project na may deadline, di ba? Oo. Naku, parang hinahabol mo yung oras. At Pero saka, pag may oo. go Tsaka ahead. yung pag naghihintay ka ng yung sa bangko may pila, sa doktor may pila. Ay, ang tagal ng Oo. oras yan. Yung habang naghihintay Oo. ka. Yun ang feeling mo. But it's the same number of seconds that you're losing per, sa bawat pagdaan ng panahon. Yes, oo. Pero pag may mga pagkakataon naman na dahil nag-enjoy ka, no, Ang hindi mo bilis na niya. mamalayan yung paglipas ng oras, di ba? Mhm. Naalala ko nga, sino ba yung nagsabi noon? If you love your life, do not squander time. For time is the stuff life is It's made made of. of. I think si Benjamin Franklin. Sabi niya, Ah. kung mahal mo daw yung buhay mo, huwag mo i-squander yung time mo. For Totoo time yun. is the stuff life is made of. Totoo yun. Diba? Mm-mm. Ibang Kaya klase. huwag Kaya tayong nga ang hamon, mag-waste ng oras talaga dapat. correct. Kaya nga ang hamon sa atin dito, paano ba natin pahahalagahan yung ating oras, di ba? Minsan kasi parang kung gamitin na lang natin yung oras, di ba? Sa mga walang kwenta-kwentang bagay, di ba? Medyo parang yun ang pagsasquander. Pero kung Yes. binigay mo yung oras mo sa isang tao, binibigay mo actually yung parte ng buhay mo. That's why, Kate, maraming salamat sa pagbigay ng parte ng buhay mo. Ay, salamat din sa opportunity sa oras na to Oo. na nandito ako. Okay. So, pag-uusapan natin, mahaba-haba ito, two-part series ito, no? So, una, why is time more precious than money? Nabanggit mo nga kanina, we can't make more time. 'Di ba? Hindi natin pwedeng dagdagan kahit na mahal pa yung relo mo. 'Di ba? O Oo. hindi mo pwedeng bilhin yung oras kahit na marami kang pera. You can use your time to make money, but you can never use money to buy more time. Yes, ganun siya ka-valuable. Priceless talaga ang time. So, tignan naman natin yung aspeto, yung nabanggit mo rin kanina, na as we know, money lost cannot be earned again. Diba? So, itong oras na to, pinag-uusapan natin dito sa Family Matters Kate, pag lumagpas to, hindi mo na That's pwedeng, it. teka, Mm-mm. hindi mo pwedeng sabihin, rewind, Oo. balikan natin. Oo.
Kung pera, pag nawala yan, pare, si A, nasunugan, naubos lahat ng pera. In due time, mababalik mo yung pera mo. Pwede kang magsipag ulit, mababalik mo yung pera mo. Yung oras mo. Pag ano na yan, na lumampas na yan, sinayang mo na yung oras mo na yan, wala, hindi mo na mababalik. Sayang na yung oras na yun. Yes. Kaya nga, napakaganda ng paalala ng salita ng Diyos, di ba? Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Baka naman sabihin niyo, days naman pala yung binibilang eh. Ang composition ng days po ay hours. At ang composition ng hours ay minutes. At ang composition ng minutes ay seconds. At ang composition ng seconds ay nanoseconds. Nanoseconds, di ba? So, teach us to number our days. Kasi sa totoo lang, sabi mo nga, di ba, napakabilis, napaka-iksi ng buhay. Kahit sabihin mo 100 years ka aabutin, pero pag binilang mo, minsan parang wow, parang fleeting, no? Napakabilis na dumadaan lang yung Naalala ko tuloy yung panahon ni na Abraham. Oo. Di ba? Yung mga panahon ni Abraham, 170 years. Di ba? Correct. 170 Si years. Noah. 200. Si Noah, di ba? Nag-antay siya ng 120 years. Ilang taon si Noah nang mamatay? Naku, ilang taon. Mamaya, titignan natin na. I-research na. Pero ganun, di ba? Ganun kahahaba ang years. Oo. Ngayon, ang average life ng individual nasa 70 to 75. Mas maiksi pa nga doon sa lalaki eh. Oo. At pag humaba ka, 950 years. Sumagot. Ang galing. Grabe, may sumasagot. Halos 950 1,000. years. Akalain mo yun. No? Tama lang naman yung 950 kasi nung pinagawa siya ng ark ni Lord, 120 yung inintay eh. Siyempre, alam nga namang mas maiksi. So, tama lang yung 950, mas na-enjoy niya pa, di ba? Pero grabe, hindi tayo tayo ngayon 75, 80. Kaya nga 'di ba, merong ang batas na pag umabot ng 100, may bibigyan ng magkano ba? 10,000, 20,000? 100,000 ba? Merong ganung batas eh. Oo. So, your time is very valuable mga kaagapay, kaya maraming salamat sa pagbigay niyo ng oras no sa amin dito sa Family Matters, yung binibigay niyo ng oras sa amin para manood, makinig, para matuto is very, very important. Pero siguro, pasakalihan ko lang na bagamat napaka-importante ng oras, right? Bakit ganun? Ang dami pa rin mga tao na inaaksa ngayon. No? At hindi lang naman yung mga taong nanonood, pati tayo guilty dito. Oo. Siguro, alam mo, palagay ko ang number one reason dyan is because yun na nga we do not recognize yung activity na ginagawa na yun as wasting time. Akala natin okay lang. So, kulang tayo sa recognition. Na ang recognition comes later. Diba? Yes, oo. Na parang iniisip mo, as soon as we discuss, no, parang tip, no, how do people waste time or para ma-realize mo, siguro dito maiisip mo, and every time you are in this kind of a situation, you will now be aware, no? Magiging aware ka na. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon is ito yung mga ways that might be wasting our time. Na may magagawa ka naman eh. Mga tips. No? Correct. If you will recognize yourself na, ay nako, ako yan. So, nako, when you waste ko. Oo. So parang avoiding these things, iiwasan mo tong mga to, could really help simplify your life and create more time and ease in your day. So, mas masisimplify yung yung araw natin. And at the same time, mas marami tayong panahon na maibibigay sa mas importanteng bagay sa buhay. Oo, yun ang tama doon. Wasting less time for the yung mga non-essential things and giving more time to the essential ones. Marirecognize natin once na ma-enumerate natin yung mga maaaring tingin natin okay lang, di ko wina-waste ng time ko. Yung pala, wina-waste pala ang oras natin doon. Yes. At bago tayo mag-break, siguro, mas magandang bigyan natin ng pasakali, no? Bigyan natin ng una. Ano ba yung una na pwede nating sabihin na ito isang time wasters? Maaaring hindi natin naiisip ito, pero naku, nakaka-waste pala ito
ng ating oras. Ano yung number one natin, Kate? Ang number one natin, unplanned Mm-mm. meals. Unplanned meals, no? Nung ginagawa ko to, Kate, sabi ko, oo, totoo yan. Kasi, ito yan, pagka nag-get into habit ka of planning your meals and snacks in advance, maybe 1 week in advance or ahead of time, no, pupunta sa opisina, meron ng meal plan, no, mas magiging organized, hindi ka na mag-iisip, ano kayang lulutuin ko, ano kayang kakainin ko, yung mga nanay na nanonood sa atin. Kasi without regular meal planning, you're most likely to spend more time deciding ano kayang kakainin, ano kayang lulutuin. Hindi lang yon, pagbibili pa lang nung lulutuin mo, Oo, nag-aksaya ka na ng oras. totoo yun. Oo, ganyan ako lagi pagka umaga. Naku, ano na kaya, yung helper ko, yung aking angel, ano na lulutuin natin. Alam mo yun, ang hirap tuloy mag-isip. Pero tama nga yun, Oo. pagka yung nakaplano na yan, alam mo na, okay, ngayong Monday, adobo ko, ngayong Tuesday, Oo. pork binagoongan ako, Wednesday, ganyan. So ngayon, pag namili ka, alam mo na rin ngayon yung bibilin mo. Hindi ba? Tsaka, Exactly. ang nangyayari kasi sa akin, everyday halos pumupunta siya sa palengke kasi may kulang Naku. ako. Kulang ng, di ba? Yun, typical na unplanned meal. So, Oo. Pero kung naiplano mo yun, kasi since na plano mo, no, ang lulutuin mo ay chicken adobo. So, alam na niya ngayon ano yung mga ingredients na pwede na bibilhin mo. So, when you go to the grocery, pupunta ka ng palengke, hindi ka na mag-aaksaya ng oras. Kasi kung halimbawa, nagpunta ka ng grocery, no? Ay, meron pa bang, anong tawag doon, yung leaves na nilalagay sa adobo? Nakalimutan ko yun eh. ano tawag doon? Hindi ba actuet? Basta, Hindi. Ano tawag hindi, doon? basta yung Yung parang dried leaf? dried leaf. O, baka alam ni Arwel yan, no? Yung Mamaya gano'n, sasagot diba? na naman si Arwel. So, di ba? Yung, ang gagawin mo, meron ba sa bahay? Wala. Bibili ka ng asukal. May asukal ba sa bahay o wala? May asin ba sa bahay o wala? So, anong gagawin mo? Tatawag ka. Tatawag ka. O ma, meron bang ganito, ganyan sa bahay? So, dun pa lang sa pagtawag mo, nag-waste ka na ng time mo. When in fact, kung nakasulat yan, dire-diretso, seamless, smooth yung pamamalengke mo at pagluluto mo. Napakaraming oras na nauubos dyan sa unplanned meals na yan talaga. So, maganda nga. Every day, kahit every 3 days, di ba, nakaplano na kung ano yung lulutuin mo, tanghalian, hapunan. Tsaka yung mga in-between snacks kung may mga bata. Very helpful. Plan your meals. So, correct. Kasi nga dahil sabi nga ni Lord, di ba, number our days, number our minutes, number our seconds. So, napakahalaga. So, yung bawat minuto na naaaksaya natin, dapat nagagamit sa mas productive na gagamitin. Yes. Number two. Ano yung number 2? Ito, sigurado. Siguro kung mga tipong sa 1 to 10 persons, parang guilty 8 dito. Diba? Ano yan? Lalo pa, watching TV out of habit. Lalo pa nandiyan ng Netflix, nandiyan ng HBO, Prime Video, etc., Disney Channel. Naku, ubos ang oras mo dyan, walang biro. Mahina ang 2-3 oras. Na minsan parang iniisip mo, isa lang ang papanoorin ko. Isa lang. Dahil habit mo na, nakaupo ka na, nandiyan ka na sa couch mo, meron ka ng popcorn, di ba? Oo. So, ang nangyayari, parang, it's already parang out of habit na. Yes, maganda naman ang TV, nakaka-relax yan, di ba? Stress buster yan eh. But you need to be intentional about watching TV for that reason, di ba? And you keep track of the time you spend watching it. Kasi kapag hindi ka na nag-keep track, wala na. Meron akong kaibigan na talagang telenovela. Ayan, no? Series. So, yung series ay hindi lang telenovela sa Netflix, di ba? Ewan ko kung napanood mo yung Designated Survivor. Of course! Nako po, grabe! Cliffhanger lagi yun. Di ba talagang, ano na yung susunod? Ano nangyari? So ma-excite ka ngayon. Pupuntahan mo yung pangalawa. Next episode. Next episode, ay parang bitin. Susunod ka na naman.
ay mamaya 2 a.m. na Oo. Yan, Kulang ka na sa medyo. tulog. Diba? Paano yan So, eh? Tuloy-tuloy na problema yan eh. Madaling araw ka na natulog, kulang ka sa tulog, ang productivity mo decreased, 'di ba? Intellectuality mo oo. decreased, lahat siya apektado na. Pero napakahirap talagang hindi pindutin ng next episode. Oo, kaya nga talagang itong mga pinag-uusapan natin, dapat maging intentional tayo, no? Hindi ko alam kung may kilala ka na nakatulog na sa TV, no? Nakatulog Oo. na. Tapos pag pinatay mo, Nagigising? magigising siya. Oo, may kakilala akong gano'n. Oo, yung parang, Pampatulog teka daw muna. niya ang TV. Correct. Yung pala, parang, bakit mo pinatay? Bakit Oo. nanonood ka? Nanonood ako. Oo, gano'n naman ang sagot nila lagi. Nanonood ako hanggang sa makatulog. Kaya yun. So, Maging mindful tayo sa number of hours natin sa pag-watch ng TV. We're not saying na do not watch TV, that it's a waste of time. No. But be mindful of the number of hours that you're watching TV. Kasi po sayang talaga ang oras kung magiging ano yung tawag doon? Yung couch na yun, yung word yun eh. couch Yung potato. couch potato tayo. Yan, couch potato na may french fries pa. Oo. Diba? Ayan, nanonood ka na, wala kang exercise, tataba ka ng tataba dahil kain ka ng chips habang nanonood ng TV. Tuloy-tuloy maraming results. Maraming implikasyon sa ginagawa mong spending number of hours sa TV. Yes. Pwede ka namang manood, pero be mindful. Regulate mo. Oo, kasi baka mamaya ma-out of, ma-out of control, no? Kasi nga, ayaw mong cliffhanger nga, di ba? So, ay nako, sige, second episode. Third episode, hanggang sa may kilala ako, sister, talagang sobra talaga. Bakit ko alam? Kasi itong designated survivor talaga, sikat na sikat talaga yan. Sikat na sikat sa pagkakaganyan. So, sabi niya sa akin, ako talagang, now I realized, yes, the movie is nice, the series is nice, but I have wasted so much time. Yeah, oo. Kasi wala na sa lugar. Kinabukasan, groggy na siya, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos because of sa pool daw si Arwel. Nagso-sorry pa. So, una is unplanned meals, no? Pag hindi ka nagplano ng meals mo, affected talaga yung oras talaga na ibubugol mo, hindi lang sa pagluluto, pati sa pamimili is affected. So, every minute counts, no? Pangalawa is watching TV out of habit na talagang tuloy-tuloy na parang kala mo wala ng katapusan. Alam mo, buti pa noong araw, Noong araw kasi, alam mo ba, Kate, yung aking foster family, yung second foster family ko, nagpapa-rental na yan, ang tawag doon, Betamax rental. Betamax pa noong araw. Betamax. Tas ako yung nag-aantay nun. Ako yung nagbabantay ng tindahan nun, nung bata ako, oo. Grabe, sister. Minsan may magre-renta ang taas, no? Siguro mga 5. Sabi ko, ilang beses. 10 oras na yun. Oo, papanoorin niya lang daw yun. Minsan ang rental namin dun sa rental is about 2 days, 3 days, so susoli mo na di ba? Para mga 5 pesos pa lang yata noong araw. Oo. Pero now I am realizing na baka mas maganda pa yung Betamax noong araw. Alam mo bakit? Kasi pag naubos na yon tapos na. Titigil ka na. Netflix, sister, hindi. Pagkatapos mo ng designated survivor, sabayan mo sundan mo ng Breaking Bad. Diba? Tapos meron pang Korean na telenovela. Ano ba yun? Dami na hukok ngayon dyan. Nakalimutan ko yung Korean, title na yun, yung nasa aeroplano. Anong pangalan nun? Ewan ko, di ko alam. Alam ni Arwel yan. Basta ano ba yun? talagang sobrang hit yung telenovela na yan. And yung mga friends ko. Alam ko yate. Ano nga yun? Oo, parang... May sila dyan meron silang acronym Oo. Grabe. Crash landing on you. Crash landing. Sabi ko aeroplano Landing. Kaya ako naalala. Sabi ko may crash landing, diba?
Oo, so sabi ko, oo, crash landing, maganda nga, pero nag-crash naman yung oras mo, no, natapos, wala ka natapos sa buong araw. No? So, what we are trying to say is that is time more precious than gold, time precious than money, then we might as well be intentional and look after how people waste time Yeah. and recognize natin sa ating sarili. Also, siguro while watching TV, ano na rin, be mindful na rin sa kung ano yung klase na pinapanood ninyo. So kanina mga kaagapay na pag-usapan po natin kung ka-tune in nyo pa lang na yung time talaga, it is one of the most limited resources, ano? Pero marami sa atin ang naaaksaya o nawi-waste natin yung oras, no? So, Yes. isa sa nabanggit namin kanina, we can't make more time. Hindi natin Yeah. pwedeng dagdagan kahit na gaano pa kamahal yung relo mo. Oo. Hindi mo kayang dagdagan yung oras ng 500 pesos na watch mo dun sa 55 million US dollars na wristwatch mo, pareho lang. Pareho lang. Yes. Oo. Exactly. Kaya nga nagbibigay tayo ng probably tips no kung paano natin na-waste ang time natin na unknowingly nangyayari pala. Oo. Kaya para ma-recognize natin na okay, ginagawa ko yun, wasting time pala yun. Pero parang namamask siya no na hindi siya wasting time. Yes. So, number 1, ang na-discuss natin kanina, ano yung sinabi natin kanina? Kanina, number 1 natin, unplanned meals. Yung Yes. plano yung mga lulutuin natin for the day. Yan. Yes. Number 2, Watching TV out of habit. Yan, Yun yung mga- nakalagay doon out of habit. Hindi lang po watching TV, out of habit. Yun. yung mga tipong talagang naka-ingrained na talaga sa kanila na manood ng TV at nauubos na talaga yung panahon. Oo, may tao Eto pa nga na, eh. oo. Ay, sorry. Go ahead. Dagdag ko lang, may mga tao nga pagdating sa bahay, binubuksan agad ang TV. Yung kahit na wala Oo. pang papanoorin, pero binubuksan na agad ang TV. May ganun eh. Oo, whether manonood siya o hindi, O nakabukas hindi. na kagad, di ba? Oo. Yes. So, ingat lang mga kaagapay, hindi namin sinasabing wag. It might be a source of your relaxation, but please be mindful whenever you use the time. Kasi tatandaan niyo po, 24 lang po yung oras natin. Mm-mm. So, yung 8 dyan, itutulog mo pa. Tulog. So, ilan na lang ang natitira, di ba? Mm-mm. So, doon sa mga natitira na yan, syempre, meron ka pang paliligo, meron ka pang other matters pa, di ba? So, Kakain. ilan na lang ang matitira. Kakain ka pa. Syempre, yung time mo kay Lord, yung devotion mo, and all of those Oo. sorts. May trabaho ka pa. Diba? So ibig sabihin, konting-konti na lang ang oras, paano mo mababalanse ito para sa iyong pamilya. Diba? Yes, yes. So, number 3, ito talaga guilty. Gumawa ako ng survey. Gumawa ako ng survey, Kate. Oo. Kasi marami tayong mga kaagapay na talagang problema ito. Nako, talagang ang number 3 natin ay Nako, eto. mindless. Yes. Mindless scrolling through social media. Ayan. Yeah. So, alam nyo, yung keeping up with social media is important to many of us. Mhm. No? Marami sa atin na, yan yung talagang source of update nila. Ano na ba nangyayari dito sa kaibigan ko ito? Ano nangyayari sa kapamilya ko ito? Diba? So, minsan, magandang source of getting updates. However, losing track of time, yung bang nakalimutan mo na yung oras and not being intentional about why and what you are looking at can be a massive waste of time. Massive. Yeah, The word is massive. Yes. Lalong-lalo na if it's time that we're meant to be using for other things, you use it in scrolling in social media. Oo. Anong masasabi mo dito, Kate? Alam mo, napakatotoo niyan, ano? I have nothing against technology. Technology progressed cities and countries, hindi ba? Kaya lang kaakibat nito, ayan na nga, andyan yung mga social media, Facebook, Twitter, lahat chine-check mo, tinitignan mo Facebook, tinitignan mo Instagram, tinitignan mo Twitter. Talagang number of hours ang mawi-waste mo checking those. Okay lang kung updates, news. Kaya lang alam mo yun, minsan, na-check mo na sila lahat, pero ayaw mo pa rin tumigil. Ganyan ka pa rin ng ganyan. Mapapansin mo, while I was in, ewan ko nasaan ako noon, nasa parang MRT or basta parang gano'n, no? Lahat ng tao na nandoon, lahat sila nakayuko.
Lahat talaga nagsuscroll ng cellphone. 'Di ba? Talagang lahat sila Oo. nakatingin. Sabi ko, wow, sabi ko, kita mo, nawawala ang social interaction. So that's one more Yes. thing. Napakaraming disadvantage, no? Loss of social interaction. Even the children are very much affected by these gadgets. Kaya talagang Mhm. nasa parents yung control no sa gadgets. Kaya kami sa PEDIA, sa PTS, we discourage the use of gadgets for children below 4 years old. Kasi ito ang number Totoo one yan. cause ng speech delay, kapatid. Walang biro. Number one cause of speech Grabe. delay. Alam mo, ito may nag-comment. Sabi niya, agree daw siya. Kapag nagbabrowse siya ng TikTok, Oo, hindi niya na namamalayan. totoo Nakaka 2 yan. hours na daw siya. Totoo. Totoo Kasi yan. Kasi di ba, nakakaaliw. oo, di ba, halimbawa, merong post, di ba? Eh, yung post na yun, may link system. So, yung link na yun, papanoorin mo. So, pag Hmm. pinanood mo, ay, si ganito pala. So, pagkatapos yung pumasok sa link na yun, makikita mo, pag natapos yung video, may video ulit na, ay, naku, papanoorin pa. Hindi mo alam, nag-start ka ng 6 a.m. Akala mo marami kang gagawin. 6 a.m. gumising ka pa naman ng maaga. Alas 8 na. Alas 8 na. Oo. Late ka na nga. Late ka na. Oo, late ka na sa pasok. Hindi, totoo yun nangyayari. At saka hindi, minsan, di ba, kunwari, magtitingin ka. Hindi ka na interesado masyado, pero ay, ang galing niya sumayaw. Tapos mamaya nga, totoo yan. Oo. Oh, tuloy-tuloy yun talaga. Naaaliw ka eh. Diba? So talagang Yes. nood Oo. ka ng nood ka ng nood. Tapos meron pang biglang papasok na discount, 50% discount on ganyan. Sofa bed. Uy, okay to. Oo, so Mapapabili ka pa mapapabili ka tuloy. naman ngayon. Kainis. Diba? Oo, di ba? So, maganda ang social media for you to get updates from some news, no, public News. affairs, Yeah. friends mo, di ba? Kaya lang, yung ang sinasabi nila, losing track of time and not being Yun. intentional about why and what you're looking at can be a massive waste of time. Yeah. Na talagang ako, 2 hours is massive, no? Kasi sa Oo. akin, napakatindi ng oras sa akin, eh. You know, Oo. because I do a lot of research, I make a lot of content, I make a lot of programs, di ba? So, I might as well use that to research, di ba? Mm-mm. Pero yun na nga that's precisely the reason why. Alam mo, not only that, you mentioned about the social interaction. Natutuwa ako dun sa wedding ng anak ni Titi, which reminds me, Sa Canada. Ivan and sa north dito Okay. sa Monterey, Akala ko sa Canada. California, oo. Pero parang Canada na rin yung biyahe ko. Sa layo. O ilang oras talaga. So, nakakatuwa kasi it's an electronic less bawal ang cellphone in the entire duration of the Nice. ceremony. Nagkaroon Okay. lang ng cellphone noong reception na. Pero Okay. bawal. Kaya nga, wala akong nakuha ng picture ng ceremony kasi bawal talaga. Wala talaga. But it was so nice because people were so focused on the ceremony. Nakatutok talaga. And it's very, Oo. very important. Alam mo talaga, na-appreciate ko rin yan during those few days na kunwari yung nagbakasyon ka. Tapos for the first time, hindi mo binabantayan ng telepono mo para na may biglang tatawag. Malaking bagay. Napakalaking bagay yung magkaroon ka Yes. ng konting oras away from all the technology and gadgets. Very Yes. Dito sa- tempting yung mga Very contents. totoo. Dito sa bahay, ng mga bata, meron kaming switch dito that at 10 p.m. Off na. Shutdown. Oo. Wala nang social, Oo, dapat. wala nang wifi, no? Because, yun na nga I hope we can still do that. Alam mo naman ng mga bata ngayon, di ba? Pag walang wifi, akala mo ginutom mo. Oh, akala mo akala mo gera na. Akala mo end of the world. Oo, totoo yun. Alam mo, sadly, I have seen so many parents na nagiging yaya ang gadget. Isa pa yan. Yung para tumahimik ang anak, bibigyan ng cellphone. Para kumain ang anak, bibigyan ng gadget para maglaro. Yes. Mali hindi na yun, hindi na tama. Kaya talagang, so sa mga nakikinig po, wag mo po munang paglaruin ng gadget yung 4 years old and below. Talk to Yes. them, read to them, play with blocks.
puzzles, mga ganon. Nako, yan, sundan natin yan. Kasi si Dr. Kate ay isang pediatrician. Pediatrician. Naintindihan niyo yan. Oo. Okay, so number 4 na nakaka-waste ng time. Ano yung number 4 natin, Kate? Number 4, not having a visual to-do list. Totoo yan. Kasi Oo. normally ganito, bakit ko nasabi na time wasters yan? Kasi ang lagi natin ginagawa is keeping a mental list of things that you have to do. Mm-mm. So parang naman ang feeling mo, ang galing-galing ng utak mo. Ang feeling Oo. mo, hindi ko kayo binibelital ha, pero ang lagi sinasabi, hindi, memorize ko na yan, alam ko na yan. Kasi keeping a mental list of the things you have to do means you're more likely to do it kapag nakikita mo siya. Oo. Diba? Oo. Pero kung wala kang listahan na visually na nakikita mo, out of sight is out of mind. Yes, So seeing them written down on paper or kung sa computer mo man nakaganon, remind of what's important. Ako nagpapapil pa ako hanggang ngayon. Nagpo-post-it ako. Hanggang Totoo ngayon yun. nilalagay ko. Oo. Kasi di ba minsan nilalagay mo lang sa computer mo appointments mo. Ako hindi, pino-post-it ko talaga. Kasi it helps me prioritize the urgent things, di ba? Yeah. And I stop relying on my memory kasi your brain is then freed up from other things. Kaya mapapansin nyo, siguro Faith, I don't know if you believe this, mapapansin mo kapag matutulog ka and you are thinking of something to do, hindi ka makatulog. Oo, totoo yan. Kukuha na lang ako ng papel, no? Susulat mo yung naiisip mo. Susulat ko kung ano yung naiisip ko. After that, makakatulog yan. Totoo yun. So, bakit, do you have any experience on this and to validate that not having visual to do this is a waste of time? Very, very true yun. Kasi nga, alam mo, hindi naman sa bumabata pa tayo. Pero, as we age, our cells, neurocell, yung mga neurons natin, lumiliit siya, nag-atrophy yan. No? So talagang, minsan ka, kakaalala mo lang, diba? Biglang may sasabihin ka, may sasabihin ako, nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko, madalas yan. Diba? So, ganun din ka-importante, visually, nakikita mo ang list mo. Ako po, ang ginagawa ko, every day, may planner ka. Maganda rin yun. Katulad mo, may planner. Nandun na lahat yung meetings mo. Basta pagkatapos mong kausapin, sige, confirm na po yung meeting, ganito. Pinapasok ko kaagad sa planner yon. Kasi kung mamaya ako papapasok, baka makalimutan ko pa eh. So, very important sa akin ang planner. Tapos, when I wake up in the morning, meron akong to-do list for the day. Kasi nga sunod-sunod, like, kunwari, meron akong DCAS, ganyan. Sumunod ko, kailangan ko pumunta ng bangko para mag-photo. Ganon. Yes. Susunod, pupunta ako sa ganito, magra-rounds, yung mga ganon. So, importante yung mag-grocery. Appointments mo, di ba? Alam nga namang, may nagpabook sa'yo ng mga pasyente, alam nga, memorize mo lahat yung pangalan nila. Napaka-importante po ng listahan. Listahan po, tayo nga pag may utang, di ba, lalo na sa mga tindahan, listahan nga, di ba? Sabi, nanay, magbabayad na po ako ng utang. Ano pangalan mo iya? O, kuwari, kukunin niya, haba-haba, di ba, uso-uso yun yung mga ganyan. Ito, utang mo, yan, ganyan kahaba. So, ibig sabihin, yes, you might be very good in memorization in college or in high school, but of course, mga mommies na mga nanonood sa atin, you can attest to that, di ba? Na talagang minsan, may kukunin ka, umakyat ka na sa kwarto. Sasabihin mo, ano nga ba dahilan? Ba't ako umakyat? Kasi parang, teka muna, ba't nga ba ako umakyat dito? So, hindi mo na alam yung dahilan. Totoo yan. Sabi ko, ano nga ba? Ba't nga ba ako pumunta rito? Totoo yan. Ba't nga ba? Ano nga ba sasabihin ko sa anak ko? Ba't ako pumunta sa kwarto niya? Yung mga ganon. Yes. So it's very, very important na meron tayong visual to-do list. Take note ha, ang keyword dito si visual. Oo, kailangan nakikita mo, napapaalala sa'yo, di ba? Ako talagang lagi kong nilalagay yan, devotion, do this, lalo si minsan, watch Superbook, do this, do that. Kasi pag hindi mo sinulat, ay wala. Makakalimutan. Napaka-helpful. Tapos meron pa nga, like sa natin, sa gadgets natin, no? Meron itong gadgets na to-do list na pagka nagawa mo na, i-tick mo siya, mawawala na siya. So parang nakakatuwa, nagagawa ko lahat.
di ba? Nakakatuwa yun. Lumiliit na. Oo, yung list. Ay, nagawa ko Oo. to, nagawa ko to, nagawa ko to. Exactly. Ano yun? Yung Fulfillment. fulfilling. Oo. May Yes. fulfillment ka na. Okay, I completed my Correct. task for the day. Ayun. Ako naman, yung akin na app minsan ginagawa, yung pag check mo, nandyan pa rin pero nako-cross out. Yung parang may Oo, ganon, di diba? ba? Fulfilling yun. Wow, na-cross So out. nakikita mo, ay, ang dami na nila, Mm-mm. di ba? So, you're not having a visual to-do list can be a time waster because mag-iisip ka na mag-iisip, ano na nga bang susunod kong gagawin, ano na bang Oo. susunod kong gagawin, walang mangyayari. Yeah. And pagka meron ka nun, maa-accomplish mo na yung ginawa mo, nasa oras ka pa. Tama. Ako kasi dito, every 6 o'clock I bike, no? I do okay. bike with Isaiah, no? And then I do stretching exercises, mga ganyan I do. Kasi syempre hindi na tayo bumabata. So We need that. I do that. Oo, merong ano si Dick na pagising niya, meron siyang acrostic na heat, no? H, hangin. Kailangan niyang Breathing. no? May oras sa kanya yon, no? Okay. Tapos E, exercise, di ba? Tapos A niya, E, ehersisyo, tapos A niya is araw, magpapaaraw siya. Okay. Oo, tapos letter T, tubig. Okay, yeah. Oo, so meron siyang heat na talagang acronym. Oo, na gagawin niya yun at gagawin niya yun. So, pero nakasulat yun para magagawin niya. Oo. So, yung number 5 naman natin is konektado sa number 4. Yes, no? Oo, yung no ano planning. Yung number 5 na? Yes, no planning. Or not planning in advance. No? Kasi, sa totoo lang mga kaagapay, planning allows you to have an overview of what needs to be done and when. Diba? Kumbaga naplano mo. So pag naplano mo, makikita mo na, ay hindi pala kasya yung oras. Ay may oras pa pala ako. Oo, tama. Diba? Kasi like for example, ang inisip mo lang, I will study, I will do this. For example, I will talk to client, no, I'll read the Bible, I will water the plants, ganyan. Pag hindi mo pinlano siya ahead of time, yung natitirang oras, wala ka nang gagawin. Kasi wala hindi mo na plano. But when you plan it out, no, you will have an idea of what and where you need to spend your time. Yes. And it stops you wasting time by being disorganized and unfocused, di ba? Oo, tama yun. For example, it will help you avoid forgetting birthdays. So you have to, nakalimutan mo, di ba? Late mo na nalaman, you have to go out, especially to buy last-minute birthday cards, presents, making sure na yung anak mo will have everything that they need pagdating sa school. Kasi sa mga eskwelahan, di ba, minsan may mga birthday parties, ganyan. So, kung naplano mo ahead of time, nabili mo, nakapaghanda ka, may costume pala. Yung anak mo ang walang costume kasi hindi ka nagplano. Very true, alam mo. Planning kasi assures success of your activity. It assures di ba, yung event na gagawin mo. Kapag ka naplano mo yan ahead, wala kang loophole for failure. Kasi lahat planchado. May pupuntahan ka, may service na ba ako? May kakainin na ba ako? Saan kami magmi-meet? Anong time? So lahat yun, ano yung mga kailangan ko? Kailangan ko ba ng laptop sa araw na yon? Kailangan ko ba ng speaker? So, there is no room for failure kapag ka nakaplano yung gagawin nyo. Yun. Kaya talagang napaka-full of wisdom talaga ang Panginoon. Ano sinabi niyang number your days? Yes, because ito yung ating Bible verse for this episode. Kasi talagang, bakit niya kaya sinabi yun? Because it makes a lot of wisdom. Yeah. Which reminds us na tahi-tahi sa number 6. Number 6, nako, maraming guilty dito. No, minsan guilty rin ako dito sa pagkakataon. Ano ang number 6 natin, Kate? Nako, procrastinating. Correct. Yung kumbaga, stop putting off things you really don't want to do. No, get them done today and see how much lighter you feel. Kasi exacto. Yung procrastinating kasi just waste your time. Talagang either decide to get it done today
or another deadline you've set, no, for a Mm-mm. short period, or don't do it at all. Kumbaga, if it was really that important, you wouldn't have got it done by now, di ba? Kung hindi mo talaga importante, di wag na lang talaga. Pero kung gagawin mo din lang naman, Oo. gawin mo na. Yes. Di ba? Oo. O, Totoo yun. maghuhugas ka ng pinggan. Ay, naku, parang ang tagal. Ganito. Naku, mamaya na lang, mamaya na lang. Eh, kung hinugasan mo, di tapos na sana. Oh, alam mo, common yan sa mga estudyante. Madalas sa estudyante. Naalala ko kasi nung nag-aaral ako. Alam mo yun, may exam ka ng ganito. Ay, okay lang, may 2 days pa ako. Bukas na ako magsisimula. Alam mo yun, until dumating yung oras na yun na nagkakram ka na, nakukulang na ako sa oras. Medyo puyat-puyat ka na, nagpuyat-puyat ka na para matapos mo lang yung topic. Kinabukasan, groggy ka, mag-exam ka. Alam mo, yun ang resulta ng procrastination. When you procrastinate, tendency is that you will cram later on. O kaya hindi lang mag-cram, baka maging failure pa yung project mo na yun o yung exam mo na yun. Kasi bukas na lang. Puro ka bukas. Hanggang nasa hindi nagawa. Oo, saka hindi lang yun eh. Yung parang nasa 11th hour. 11th hour ka na magre-review. Tapos sisisihin mo yung, nako, kasi ganito, na-traffic ako, ganito. Ay, wala na. Talagang cramming na talaga. So, at that's saka actually... Yeah, I'm sorry. Importante na hindi ka magpo-procrastinate kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw eh. Paano kung biglang may mas urgent na bagay ka dapat gawin, nagkaroon ka na ng panahon sana para gawin yung project na yun, tapos bigla, sige, bukas ko na lang gagawin ng bukas. Tapos bigla may mas urgent pala. So, natabunan na ngayon yung gagawin mo. So, maganda pa rin. Kung habang may oras ka, gawin mo na. Tapos pa siya. Kung ayaw mo siyang gawin, at least, ay, ang sarap ng feeling, ay, natapos ko na. Diba? Ang sarap ng Sobrang feeling. sarap. Sobrang sarap talaga kapag natapos mo. Oo. No? Yan. So, bakit ka nagpo-procrastinate? Number 7. Baka naman kasi konektado sa number 7. Ano yung number 7? Baka naman disorganized ka. Yes, oo. Tsaka ako na lang gagawin kasi hindi ko pa mahanap eh. Magulo pa yung area ko eh. So, correct. Pero alam mo, di ba sabi, may kasabihan sila yung mga genius daw, ay isa sa trait nila, magulo daw ang lamesa. Pero ako, parang hindi ata, parang cluttered table sa akin is a cluttered mind. Yes, totoo yan. Kumbaga, not being organized, para kang tumatakbo. Ang tawag nila doon, headless chicken. No? Parang not being efficient and organized can definitely waste your time eh. Why? You don't know what needs to be done kasi di mo alam, di mo nga makita yung hinahanap mo di ba? Sa kung nga ba nailagay yung gano'n. Correct. So be organized so you can plan ahead, prepare, and give yourself some wiggle room, di ba? In case any problems or emergency ang mangyari. So, dapat meron kang files and storage ng important na documents mo. Yes. Yung finances mo, dapat nakaayos din. Oo. So, you pay most things automatically through debit card. Yung mga ganon kasi otherwise, makakaligtaan mo magbayad. Oo. Kunwari, bigla mong kailanganin ng birth certificate ng anak mo. Ang daling hanapin, di ba? Ang daling hanapin. Kasi organisado ka. Kailangan mo yung files mo sa tax na ganito, for the month of ganito. Naka-file, January, February, March. Ang bilis hanapin. Grabe yung asawa ko dyan, sobra. Pag sinabi ko, kailangan ko ng copy ng passport, pipindot lang yan, lalabas na. Sabi ko, ang bilis naman naka-organized Kumbaga meron na siya talaga. Pahingi ako ng mga school ID, isang ganyan lang, lalabas na kaagad. Birth certificate ng mga bata, isa na lang. Talent yan Talent din mag-organize. Diba? Sa US nga, diba binabayad yung mga nag-organize dyan? Napapanood ko sa TV, yung organizers, diba? Mag-aayos na, babayaran mo diba? So, another naman na hindi kaya nag-waste ng time ay number 8. Yes, number 8 na po, overloading your calendar. Yung parang kala mo superwoman ka. No? Na the reason why nakaka-waste ito ng time kasi you give yourself too many things to do. Yeah. And you run the risk of not
getting it done. Yes. Wala kang Parang nagawa. hindi wala kang nagawa. Your mind is all over the place, rushing the task from 1 to 100 with no time for number 3 at nakalimutan mo na yung number 4. Oo. Kasi yung utak mo, ay, naku, gagawin ko pa to. Sa kakaisip mo, ng sobrang dami mong nilagay, wala ka natapos. Oo. And you will waste your time and energy. So, masistress Totoo. ka lang, di ba? Stress So, yun. Oo. simplify your things Yeah. to your calendar and allow yourself some free time. It's Oo. always handy to have a little time na meron kang fallback, di ba? Alam mo, siguro guilty ang maraming doktor dyan eh. Kaya nasa stress eh. Kasi ganito ha, kunwari, ang clinic niya sa ganitong ospital, 9 to 10, kunwari 8 to 10. Pagdating ng sige. 10 to 12, lilipat siya sa ganitong ospital. Pagdating ng 12 to 2, sa ibang ospital. Alam mo yon, sunod-sunod, parang hindi na kinonsider yung travel time. Kaya, hindi sa pero karamihan po ng doktor late. Kasi, kontrolado, yung kunwari yung 8 to 10 na clinic nila, ang dami palang nagpalista. So, alas 10 na hindi pa siya tapos. Yung susunod niya 10 to 12. Late na siya doon sa 10 to 12. Malilate na siya doon sa mga susunod. So, siguro maganda nga po, tama yun. A sufficient time for every project that you may be planning o ilalagay sa kalendaryo ninyo. Kung kaya nyo ng 3 activities, na 3 meeting lang dun sa isang araw na yon, limit nyo lang sa 3 meeting. Huwag nyo nang isingit kasi pagka na-late ka sa isa, late ka na rin sa mga susunod. At napaka-stressful nun. Oo. At mag-waste ka ng time sa ospital kasi magkakasakit ka. Ay, oo. Oo naman. Totoo yun. Diba? So, wag masyado, no? Isipin mo, nakatira ka rin sa isang lugar na may traffic, di ba? Oo. Wala pa tayo sa heaven, marami pa rin traffic all over. Lalo na diba? dito sa Pilipinas. Correct, di ba? May kilala akong doktor na ganyan na talagang stress siya. May operasyon pa ha. Hindi lang clinic hours ha. May operasyon pa. Tapos meron pa siyang, tawag doon, magra-rounds pa. Yun, kaya nga lahat yun naka-incorporate doon sa clinic hours kaya talagang, hindi mo rin naman kasi masisi minsan, kasi minsan biglang-bigla na lang dumarating yung mga dapat niyang i-rounds o dapat niyang operahan. Ganun. So, again, don't overload your calendar. Number 9, distractions. Distractions. Yung getting distracted, this is one of the biggest ways to waste time, ha? Kasi inaalaw mo yung self to be distracted. Yung isa, magkaiba to, ha? Yung isa, intentional ka nagsuscroll ng social media. Ito, na-distract ka. No? You try to keep focus and complete one task before you move on to the next. Hindi mo nagawa kasi na-distract ka. So may ginagawa ka. Sumasagot ka ng email. Biglang nag-pop up yung text ni Maria. No? Nag-pop up. Hindi mo na tinapos yung sinasagot mo ng email. Pinuntahan mo, sinagot mo. Nakalagay doon, please call me now. Titinawakan ko yun. Wala na. So, kinakailangan, you have to put your phone, maybe when you're doing something, maybe put it out of your sight. Or maybe you can do DND or do not disturb. Or limit mo yung screen time mo. Or only check emails on a certain time so that you can focus na that time, mag-check ka lang ng email mo. Diba? So, planning pa rin, diba? Andiyan pa rin planning. Pagpapaplano. Kasi otherwise, talagang madidistract ka kung wala kang plano. Lalo na kung hindi visual yung plano mo. Napakadaling pumasok ng distractions. Napakadali. Yes. Shout out lang kami sa Proverbs 31 women na nanonood. Siyempre, lagi nakatutok dyan si Miss Cleo Alfonso. Walang absent yan pag nasa Pilipinas. Nag-a-absent lang yan pag nasa ibang bansa. Pero nandyan siya ngayon. Ayan, sila Seth, sila Irene. Oo, nandyan. Lagi nakatutok yan. So, number 10 naman is, ano yung number 10 natin, Doc? Not allocating or blocking out chunks of time. Yan. Yung, don't squeeze too many things or many things, no, into too short space of time.
Kumbaga, it usually means you either don't get everything done or you overrun and eat too much time. That means that is meant for other things. So, ang mas maganda, mag-allocate ka. Allocate chunks of time for specific tasks and allow allowance to each task more than you think. Kasi kapag ka enough yung time mo for that, mas magiging maganda ang resulta. Kumbaga, you're able to give your best when you have enough time for a certain project or an event. Pagka kulang ang oras mo na nagpasok ka lang ng nagpasok, half-baked lahat ang mangyayari sa activities mo. Yun. At saka, matatapos mo. Matatapos mo. Kaya lang parang, okay ba yun? Parang ganun. Wala kang sense of fulfillment na you did your best sa project na yun. Parang ganun. Ako kasi ang ginagawa ko, Kate, like for example, after I do my devotion, my morning devotion, I make my bed, I make my bed, I clean the bedroom, I make it a point na pagka tumayo na, pagtapos na, bababa ka na, or pupunta ka sa dining, malinis talaga. I give myself 20 minutes. So, ita-timer ko yan, 20 minutes, your time starts now. So, dapat in 20 minutes, matatapos ko dun. Nakapagligpit. Binibigyan ko. Yes. Kasi kung hindi mo bibigyan, baka forever ka na mag-ayos ng bed. Oo. Totoo. Hindi, pero alam mo yon, studies show na people who make their bed after rising up, mas mas ma-clear ang mind yan. At saka, isa pa, when you get home from work and you see your bed clean, mo yun, nakaka-stress-free yun. Pero kung umuwi ka, nakita mo, nakagulo naman ang kama ko, parang ganyan, dami-dami clutter. Malaking bagay yun. So, katatapos ko lang yan, I did a series, study about successful men, and it was actually, tama ka dyan. Study shows na why making your bed is so important, because you have an accomplished task. Yes. First thing in the morning that you can actually bring on. Yes. As early as first thing in the morning, meron kang accomplished task. Fulfillment na agad. Fulfilled ka. Number 11. Ano naman yung number 11 natin? Checking emails when you're not able to action on them. Ayun lang. Diba? Imagine checking yung email sa titignan mo, seeing one by one that need the response, or require you to take some form of action. Then you say, mamaya na. Time to do it, mamaya na lang, imamark ko na lang, unread. And I'll come back to it later. Magugulat ka na lang, pag come back mo, tinatawalada na yung naipon na sila. So that means that when you go back to it, dealing with it, you have to read the email again. So twice na. Nabasa mo siya. Sabi mo kasi, aaksyonan mo siya sa susunod na panahon. So, dalawang beses mo siya binasa. So, nag-waste ka na ng time ng pangalawang beses mo binasa. So, tama yun. Save yourself some time and try checking your email just when you're able to action them. Yung baga, magbabasa ka lang ng email kapag a-actionan mo. You need to read them once. Kasi it also helps you declutter your inbox. Yes. Regularly Hindi yung inbox mo, ang dami-dami, 19 kopong-kopong nandun pa. Diba? It's not filled with clutter. It doesn't add value. Tanggalin mo na. I will do that. Kasi ako, tendency ko yung katulad nung sinabi mo Pag may email ako, I check on it, binabasa ko. Tapos, okay, sige, mamaya ka na. Ganun ako. So, tama nga. Dahil, ganun nga ang nangyayari. Pag binalikan ko, binasa ko na naman ulit. Inaral ko na naman ulit. Tama. Okay. I will, diba? So, nagdagdag ka ng dalawa. Insights din talaga, learnings din sa atin ko. Yes. Next. Number 12. Eto! Nakakadagdag daw to at yung oras mo. Ano yung number 12 natin? Relationships and events that don't add value. Ayan. Kasi may mga friends naman tayo who take a bit more ng ating oras, diba? Pero bago mag-spend dito sa taong ito, we're not saying you don't build relationship, but ask yourself whether, what will you gain from the friendship in this particular time, Kasi baka mamaya, or what particular event. Kasi if the answer is wala, then maybe that friendship is more, or that particular relationship is more of a waste of time than a source of support.
Kasi baka yung relationship na yan is toxic masyado sa'yo. Ba't Oo. pinagkakasalayan mo ng panahon? Ano ibig sabihin ng relationship? Minsan, sumasagot ka pa doon sa mga toxic na mga tao sa social media. Ay, naku po, it's not worth your time. Oo It's not nga, worth your tama. time. Yeah. Kahit na sabihin mo pa na relationship yun, but if it doesn't add value, wag na. Wag na. Oo nga, Mamili ka tama. ng sasagutin mo. Oo nga, yung mamili ka nung may sense yung kausap mo, Mm-mm. parang gano'n, ano, yung hindi, parang dialogue no, sa mga Filipino movies na, inaaksaya ko ba ang oras ko sa'yo? May mga May gano'n. hugot Hugot Oo, oo. yung mga gano'n. So, Mm. tama nga yun, ano, kapag ka-toxic yung tao, um, mas stress ka pa rin sa kanya di ba? Sa pakikipag-usap mo sa kanya So, tama. Dapat medyo Yes. Number iwasan. 13. Ayan. Number 13. Ano yung number 13 natin? Number 13, multitasking. Not completing tasks excellently. Oo. Yun! No, kapag marami kang on your plate, di ba? Lagi sinasabi, I have so much on my plate. It's very Mm-mm. possible Mm-mm. that you're not actually doing anything on your list excellently. Kasi yung multitasking po has been shown to have some negative effects on your ability to focus and concentrate on one task. Subukan mo itaas ang kamay mo. O mag-draw ka ng circle sa taas. Mm-mm. Tapos yung paa mo, Oo. mag-draw ka ng number 8. Pagsabayin mo yung circle at saka yung number 8 sa paa mo, mahihirapan ka. So, it is not possible to do loads of things 100%, no? There's always a compromise or sacrifice somewhere. So, if you're not doing things as excellently as well, then wag mo na lang gawin, di ba? Oo. So, Aksidente ka pa minsan Yeah. Oo, minsan maaksidente ka pa. aksidente ka pa Like yung, nagda-drive ka, tapos nagte-text ka, di ba? Kabiling-bilinan nga. Sabi, wag nga doon. Don't text and drive. So, at saka tama yun yung sinabi mo na gumawa ka ng circle sa taas, then yung number 8 sa baba. Oo. Wala, hindi mo nagawa yung circle, hindi mo nagawa ng tama yung circle, hindi mo rin nagawa ng tama ang number 8. So, ganun din ang multitasking. Maaaring andun ang attention mo do sa meeting na yon, pero may iba kang iniisip. So, hindi magiging fruitful. No? Some people consider multitaskers as parang talent yun. Sabi nila parang talent. Pero i-consider nyo rin po, kung magmumultitasking kayo, you have to make sure na ang end result is always good. Hindi yung half-baked or hindi kayo satisfied sa magiging result niyan. No? So okay lang na mag-multitask kung successful yung magiging ending ng lahat. Exactly. Okay, number 15 na tayo. Ano naman yung number 15 natin? Waste. Nagde-waste ng time. Oo. Ito rin, so parang kanina rin yung sinabi natin, no, yung disorganized ka, yung messy home or office. Oo, parang office space. Ayan, oo. Hindi lang, iba yung disorganized is wala ka talaga yung sa planning mo, di ba? Parang magulo. Ito naman yung clutter naman sa bahay. Oo, tatandaan po natin na yung clutter po in your house will actually lead to ikaw, mahihirapan ka rin magtrabaho. So, mawi-waste mo yung oras mo Oo, na at tatandaan mo, there's a lot of reasons why you should declutter and you'll benefit from decluttering kapag ginawa mo yun. So, having too much kalat or gamit, nako, mag-aalat ka pa ng time para linisin. Kung wala yun, hindi na madadagdagan ng oras. Mas may magagawa kang may saysay kaysa sa magligpit kung maayos. Ganun lang naman yun Hindi ba? Lagi natin sinasabi sa mga bata, kung saan nyo kinuha, doon nyo ibalik. Diba? Exactly. Kaya ako inis na inis ako pag minsan yung gunting. Alam ko nandun, bakit wala Diba? Tama yan. Alam mo nandun may gunting ka doon bakit hindi ko makita yung gunting? So, mag-aaksaya ka ng oras ng paghahanap ng gunting at pag wala kang nahanap, pupunta ka pa sa bookstore, bibili ka pa. At hindi lang yun. May oras pa para pagalitan mo yung mga anak mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Exactly. Oo. Hindi lang yun. Oras pa pagpapark ng sasakyan. Oo. Diba? Ang dami. I mean, it's a ripple. Oo, ripple effect Totoo.
Sabi ni So Arwel, yan, kung yan. kailan, Ano, may comment si Ruel, kung kailan di hinahanap, saka daw lumalabas. correct. Kaya yung isang episode namin about hoarding, Oh. anong episode namin? Spring cleaning or struggling with hoarding. Mm. Sabi ko dapat meron kang tinatawag na katulad dito, no, bahay ng mga ballpen. Kung Oo. saan ang ballpen doon mo ilagay para pag hinanap mo, makikita mo, Nandun. hindi ka nag-aaksaya ng oras. Oo. Yes. Totoo. Alam mo kung nasa ng coupon Number band. 16. Oo, Okay, coupon number band. 16. Yes, oo. Not batching work or errands. Oo nga. Yes. Ano to? This applies whenever Totoo. you're at home or at work, no? Kasi ibig sabihin ng batching, if you batch a similar task together, Yes. no, pag sasama-samahin mo, then you're much more likely to stay productive kasi Yes. pinagsama-sama mo. Mm-mm. No, skipping from one type of work to another is like multitasking na napag-usapan natin kanina. It means kasi that yung brain po natin has to adjust to different requirements of the task. Nag-a-adjust siya kasi iba yung requirement ng paghuhugas mo ng pinggan, iba yung ang requirement ng kakausap mo yung kliyente, di ba? Iba yung nakaharap ka sa pasyente. So, kinakailangan iba-batch mo siya. So like, get all your emails read and replied in one go. Halimbawa, naka-batch yun. Do all your errands in one location. Pupunta ka na sa Mega Mall, pupunta ka na, lahat ng errands na yun. Yes. Okay, make your phone calls in one sitting. Ako kasi ang dami ko minsan one-on-one session. So, I allot this time, lahat ng magpapa-counsel sa akin, ito yung oras, di ba? So, kumbaga, don't fit between tasks that you will lose concentration along the way and forget where you got and no, it will waste your time. So, what I mean to say is that it is much important for you to batch it. So, pag hindi mo binatch, hindi binatching yung iyong work o yung errands mo, mas tatagal. Oo napakalaking problema nun, na kapag may ginawa kang isa, tapos, kuwari pumunta ka sa mall, tapos nagbayad ka na ng grocery, ng credit card mo, ganyan-ganyan, umuwi ka. Tapos pagdating mo sa bahay, naku, dapat pala dumaan na rin ako sa China Bank o sa BDO, nandoon na ako. Correct. Napakalaki. Kung binatch mo yun, okay, pagpunta ko sa mag-grocery ako, magbabayad ako ng credit cards, tapos pupunta na rin ako sa bank to deposit checks, mga ganon. So naka-batch na siya all in one pagpunta mo doon. Tapos lahat yun, ang dami mong ma-cross out doon sa to-do list mo. Correct. Kaya naman yung 17 and 18 natin, magkakapatid yun. 17 is not keeping an ongoing shopping list, no? Kakabit yun nung menu natin kanina, pero ito, shopping in general, no? Yung hindi ka na babalik-balik. Ay, nako, nandun na ako sa bookstore, hindi pa ako bumili ng ganito. Yung number 18 naman, not doing a weekly shop. Yung bang tipong sinabi mo kanina, everyday nag-grocery. Everyday, diba? So, it's a waste of time. Yung number 18 natin na not doing a weekly shop. Pero meron tayong pang 19. Ano yung 19 natin nakakatuwa ito? Ito. Misplaced na gamit, no? Or lost things. Yan. Yes. Go ahead. Diba? Ano yan yan yung para sinabi kanina ni Arwel. Pag hindi ka organisado or hindi maayos, messy o cluttered ang lamesa mo o ang kwarto, diyan nangyayari yun. Hindi mo alam kung saan mo nailagay. Sa ko nga ba naipatong ang ballpen ko na to? Sa ko ba nailagay yung salamin ko? Alam mo, minsan yung salamin na yan, naghahanapan kami yan. Diba? Nasa ulo ko lang pala. Okay na dito. Okay na dito. Oo. So, missing things. Ako, yung AirPod ko, naghahanapan kami niyan ng cellphone. Oo, yung pala, nasa tenga ko na. So, when you lost things, it will add up more time. No? So, kakabit ng lost things is be organized. Diba? At syempre, declutter. At syempre, number 20, prioritizing the wrong things. No? Yeah, wrong priorities. Anong connection nito sa pag-waste ng time? Ito yung mali yung prioridad mo. So ngayon, yung mga mas urgent na bagay o yung mas mga importante na bagay. Importante, yun ang nasa set aside minsan.
So maganda Correct. talaga, tingnan mo muna ano ba for today, ano ba activity ko today. Siguro pinakamaganda, i-prioritize mo kung ano yung pinaka-importante. And hindi, maaari kasing napaprioritize kasi mas gusto nating gawin yun eh. 'Di ba? Yes. Pero hindi. Oo. I-prioritize natin kung ano po yung mas beneficial, more important things para hindi na siya napabayaan. Natapos na kaagad. Yes. And then, yung mga lesser beneficial things, it will follow kasi enjoy ka nang gawin yun eh. So, yun po. Yes. Prioritize Wow. natin. Right. Yes. So wrong priorities ay isa sa talagang time. Kasi magtatrabaho ka na, may tatrabahuin mo na yung magsasagutan ng email, inuna mo pa yung ibang bagay na hindi mahalaga. Oo. So nag-waste pa naman. Mm-mm. Kate, anong take mo dito sa ating episode ngayon bago tayo mag-closing prayer? Very, very shortly lang. Okay. What can you say about the topic na time is more valuable than money? No? And then we Yes. discuss about this time hindi time buster, kumukuha o nagsisteal ng ating, Oo. nag-waste ng time natin. Ang magandang insight sa akin dito is that yun na nga, no? We can never turn back time. Once it has passed, nalampasan na po natin yun at hindi na natin maibabalik. Is it more valuable than money? Definitely not. No? Sabi ko nga po kanina, no? Sabi namin kanina sa simula pa lang. Definitely yes. Time is more valuable. Time is more valuable. Sorry, Yes, time is yes, more yes. valuable than money. No, that is a definite yes. No, it is more important Yes. kasi we can have all the money in the world, but we cannot buy time. But when you Yes. have when you have lost so much of your money or kahit maubos po lahat ang money, pwede pa po natin yan maibalik. Magsipag lang tayo. Pero sa oras, let's prioritize what we need to do. And of course, alam mo, ito nga sinasabi ko palagi ito, in the morning, kapag napakarami kong gagawin, alam mo, importante yung sinabi mo, yung first yung devotion sa Panginoon, yung putting God Yes. first. Kasi He puts everything in the right perspective. Amen. Magugulat ka na yung akala mo napaka-busy mong day, somehow, it runs smoothly and you have time to do what you want to do and even relax kasi maayos ang lahat. So, totoo po yung putting God first. Tapos, He will make sure that all things come together. Ayun. Thank you so much, Kate. Naku, Yes. talaga napakaganda ng ating discussion today. Siguro Oo. mga kaagapay, manalangin tayo, pero sana paalala ko lang yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo may oras, lahat tayo 24 oras. Ang tanong, ano ang ginagawa mo sa oras na binigay sa iyo ng Panginoon? Nagagamit ba natin ng tama o nasasayang natin ito? Yes. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you so much, Lord, for our discussion, Lord, for making us realize indeed that time is even more valuable. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na binibigay mo sa amin upang makapaglingkod sa aming mga kaagapay ngayon. Ikaw, kaagapay, kung ikaw ay nanonood at nakikinig sa amin, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong puso, bakit hindi mo gawin ngayon? Do not ever procrastinate. Sumunod ka lang sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, patakot po sa lahat ng aking pagkakasala. Salamat at namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay muli para sa akin. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na ang manahan sa akin ngayon at nagpapasigalan. Lord, we entrust everyone to you, Lord. We thank you and we honor you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Mga kaagapay, maraming salamat. Thank you so much, Arwel Mendoza, lahat ng mga kasama namin sa Bukawi Transmitter at maging sa station sa One Corporate Center. Thank you so much for helping and for making this broadcast possible. Siyempre, kami pa rin po ang inyong nakasama. Kate Garcia, ate po, let's not waste our time. Yes, at siyempre, ako pa rin po. Of our time. Yes, ako Ayan. pa rin po ang inyong Salamat. kaagapay na sumasang-ayon sa sinabi ni Kate na huwag nating aksayahin ang oras. Ako pa rin po si Avelyn Garcia. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you! Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi,
o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.